Hi mga kabakyard, kumusta po kayo? So ngayon mga kabakyard, mag-check tayo ng nest box sa aking mga alagang parakeets. At i-check din natin mga kabakyard ang mga parakeets ko na may mga painakay. At saka tingnan din natin mga kabakyard ang mga itlog na aking mga breeders dahil isi-segregate natin mga kabakyard ang infertile at saka fertile. So ano nga ba ang fertile eggs mga kabakyard? So ang fertile eggs nga pala mga kabakyard is yung itlog na may laman o may similya sa ating mga alagang ibon. So ang infertile naman mga kabakyard is yun yung itlog na walang laman o di kaya bugok na itlog. So yan yung isi-segregate natin ngayon mga kabakyard para hindi mahirapan ang ating mga breeder na parakeets sa paglilimlim dahil pag once may mga itlog na infertile mga kabakyard at nagsama yun sa fertile, so sagaba lang yun sa ating mga ibon na naglilimlim mga kabakyard dahil wala namang yung silbi dahil wala ngang laman. So wag na nating batagalin mga kabakyard, samahan nyo ako, i-check natin yung mga breeders ko na may mga itlog na. So ayan, nag-start na pala ako mag-check sa mga alaga kong parakeets. So ang parisa na to is yung ash gray male and then yung yellow-pied hen. So ang cage nila is yung DIY cage ko at saka meron silang 7 eggs na na-produce ngayon. So ang gagawin natin mga kabakyard, i-check ko yung mga infertile at saka yung fertile para ma-segregate ko yung infertile sa fertile dahil itatapon na natin yung mga infertile dahil wala naman silang silbi kasi hindi naman sila makaproduce sa atin ng mga painakay. So dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, pag once nag-candling kayo ng eggs sa inyong mga alagang parakeets na may mga itlog, dapat ilagay nyo sa patoka ang mga itlog nila. Kasi meron tayong mga ibon na masisilan. Pag once kasi iba yung amoy ng itlog nila, and then hindi nyo ibinabad sa patuka yung mga itlog nila o di kaya yung mga sisiw, may posibilidad mga kabakyard na patayin nila yung mga painakay nila o di kaya ilaglag nila sa nest box ang kanilang mga itlog na nililimliman. So ayan, nag-start na pala ako. So ito fertile ito kasi nakikita natin yung ugat sa itlog. So ayan. So ang ginamit ko pala dito upang check sa itlog nila mga kabakyard is yung Oppo ko na cellphone. Kasi wala akong flashlight mga kabakyard na maliit. Pero kung mayroon kayong mga flashlight na maliit na good for gagamitin nyo sa pag-check ng fertile na itlog ng inyong mga alagang ibon, much better mga kabakyard. Pero kung wala naman at mayroon kayong isang cellphone na extra, so pwede naman yan. Ang importante, may lawa natin yung itlog para makita natin kung may ugat ba siya o wala. So ito mga kabakyard, ito yung basihan na infertile na itlog. So hindi natin yung pwedeng isama sa fertile dahil sa gaba lang yung sa paglilimlim ng ating hen na parakeets. So ito naman, fertile siya kasi namumula at saka may ugat na namuuna sa loob. So fertile dito ang isang itong mga kabakyard dahil mayroon ding ugat. O nakikita nyo yung ugat, maliit pa lang kasi parang ang itlog na to is ito yung huling na-produce ng ating alagang parakeets dito. Kaya hindi siya katulad sa iba na medyo malaki na yung ugat saka namumula na yung itlog. So sa 7 eggs niya, mayroon siyang fertile na 5 eggs. Dalawa dito, infertile. Okay na ito dahil nakaproduce naman siya sa atin ng 5 itlog na may mga laman. So not bad sa parents na to dahil paparelax ko sana itong mga kabakyard kaso nagtuloy-tuloy sila sa kanilang breeding. Hindi ko pa na-harvest yung mga anak nila. Hindi ko pa na-harvest ang mga anak nila. May itlog na sila kaya pinabayaan ko na lang mga kabakyard. So dito naman tayo sa isang pair ko. So in-update ko na ito sa inyo. Kasama ito sa white TCB ko at saka yellow TCB ko. So sila po yung ipinagsabay kong inilagay sa cage na to mga kabakyard. So ang male po dito is itong wild type green and then ang hen naman is itong
Top Crest 5. So, ito po yung hen. So, mayroon na silang tatlong itlog dito mga ka-backyard. So, isasama na din natin ito pag-check para malaman natin kung fertile ba talaga ang kanyang tatlong itlog o may infertile dito na nakasama. So, ayan po yung tatlong itlog niya mga ka-backyard. So, 5 days pa lang, pinag-pair ko itong parisa na to. And then, nakaproduce na agad sila sa akin ng itlog. So, ngayon, check natin kung fertile ba itong dalawang to. So, ayan. So, fertile po itong unang itlog mga ka-backyard dahil mayroong ugat. So, pumunta naman tayo sa pangalawa niyang egg. So, ito, infertile po ito dahil walang laman. So, kitang-kita nyo naman, dilaw na dilaw, walang ugat na lumabas. So, ang pangatlo niyang itlog. So, ayan, wala ring laman. So, bukya tayo mga ka-backyard. So, not bad kasi meron naman siyang isang nabigay. So, ang gagawin ko na lang dito mga ka-backyard, hindi ko to limliman sa kanya. So, papupustiran ko itong isang itlog niya mga ka-backyard sa ibang breeders ko na may mga itlog din. Kasi pag once ibinigay ko yun sa kanya mga ka-backyard o binalik ko sa kanya, so masasayang lang yung panahon natin at saka oras dahil isa lang yung bubuhayin niyang painakay. So, much better na ilagay natin sa ibang mga breeders para mag-itlog ulit sila at saka makaproduce na sila ng maraming fertile na eggs. So, ang breeder na ito mga ka-backyard is may 7 eggs siya. So, ngayon, check natin kung ilan ba yung fertile na na-produce niya sa atin. So, dito ko nga pala ilagay ang isang itlog mga ka-backyard sa aking top crest pied at saka wild type green na parisan. So, para siya yung maglilimlim. Kasi ang breeder na to mga ka-backyard is maganda naman sila maglimlim at saka marami din silang inakay na binubuhay. So, ito yung napili kong makaposter sa itlog ng ating isang pair na parakeets na isa lang yung fertile eggs na ibigay sa atin. So, ayan mga ka-backyard. So, infertile po yan dahil dilaw na dilaw po. So, ito naman, ito yung palatandaan na fertile yung itlog kasi nakikita nyo yung maraming ugat. At saka ito din mga ka-backyard, so fertile din yan dahil ang ugat is lumalabas na at saka may embryo na sa loob ng itlog. So, yun po yung mabubuo na baby parakeets natin mga ka-backyard pag once nakahatch na sila ng mga itlog nila. So, wag kayong makalimot mga ka-backyard pag once kumukuha kayo ng itlog sa inyong mga alagang ibon, ibabad nyo muna sa patuka para maiwasan natin ang pagkalaglag ng itlog at patay ng mga inakay. Kasi mabuti na yung naghahanda tayo mga ka-backyard kaysa nasa huli ang pagsisisi. Hindi naman madali ang mag-breeding ng ibon at saka hindi din madali ang mag-antay mga ka-backyard na pagbigay ng mga itlog ang ating mga alagang parakeets at ganun lang ang mangyayari. So, much better na i-secure na natin yung itlog nila, babad natin sa patuka, saka natin i-candling para safety na safety yung mga itlog ng ating mga alagang parakeets. So, mayroon palang 5 eggs na fertile ang parisa na to mga ka-backyard. So, dito ko ilagay ang isang itlog para total of 6 eggs ang kanyang limliman ngayon. So, binabad ko muna siya sa patuka para mangangamoy patuka yung itlog niya. Actually mga ka-backyard, ang breeder na to is hindi naman sila masilan pero mas maganda na yung nakasiguro tayo. Kasi baka pagdating ng ilang araw, nakita natin yung nest box, wala na, nalaglag na lahat ng itlog. So, sayang naman. Kasi naglaan tayo ng oras, panahon, pagod, at saka mga maintenance nila. So, itong last pair ko nga pala, itong pied yellow. And then, ang kanyang partner na male is yung cobalt blue. So, check natin yung itlog. Mayroon po siyang 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon po siyang 5 itlog. So, ito yung i-candling natin ngayon. So, siya po ang huling i-candling natin dito sa aking ibunan. Dahil 3 po silang may mga itlog dito. So, kababago ko lang pala nag-harvest ng mga painakay sa pair na to. And then, nag-produce naman sila agad ng mga itlog sa akin. So, thanks God pa rin tayo sa taas dahil binigyan niya tayo ng mga panibagong itlog na pwedeng ma-harvest sa susunod na buwan. So ayan, nilagay ko na pala sa patuka para mangangamoy patuka yung itlog. And then mag-start na ako mag-candling sa last pair ko na may itlog.
So, ayan, fertile po yung unang itlog. Hindi pa natin masyadong nakikita yung mga ugat-ugat dahil bago pa lang yun naglimlim. So, ayan, yung pangalawa is fertile din. May mga ugat siya kaso hindi pa masyadong malaki, so medyo maliit pa. So, ito fertile din. So, tatlong fertile na yung na-produce sa atin ng breeder na to. So, try natin yung pang-apat. Wow! Fertile din yung pang-apat mga ka-backyard. Ang galing talaga ng breeder na to. Saka yung pang-lima, try natin. Wow! Fertile din. So, 5 fertile. Ayan. Kita nyo naman, pulang-pula. Saka may mga ugat na konti. So, hindi pa ito masyadong na-develop mga ka-backyard dahil bago pa lang naglimlim ang parisa na to. So, yung pang-anim, try natin. Bukya tayo sa pang-anim mga ka-backyard. Pero not bad mga ka-backyard Dahil sa 6 eggs na ibinigay niya sa akin, nakaproduce tayo ng 5 fertile. Kaya, okay na itong breeder na to. Happy na ako dito mga ka-backyard na nakabigay siya sa akin ng 5 mga fertile na eggs. At ang breeder na to mga ka-backyard is maganda naman siyang bumuhay ng mga painakay. Maganda naman siyang maglimlim. I hope na mapisa niya tong 5 itlog niya para may ma-harvest naman tayo sa next season. So, ayan, isinarado ko na pala para hindi na sila maistorbo. So, check ko din itong pair ko na English Budgie kasi meron na itong mga painakay para ma-update ko din kayo mga ka-backyard at makita niyo yung mga cute nila na mga baby English Budgie. So, ayan, ang bait po ng hen na to. Kapag nag-open ako ng nest box dito, sumahalik-halik talaga siya sa kamay ko. Kaya paborito ko talaga itong English Budgie na to dahil hindi siya mailap. Kaso lang, makulit siya sa akin. Kaya kita nyo naman, binibidyohan ko yung loob ng mga painakay niya. Umahalik po siya sa camera mga ka-backyard. So, sarado natin mga ka-backyard para hindi may storbo itong mga breeder ko. Dahil may mga painakay pa naman siyang binubuhay. So, dito naman sa kabila, nakababa na po yung 5 sisiw ng aking rainbow material na parakit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 pala mga ka-backyard na nakababa ngayon. So, kahit hindi pa kumpleto yung mga balahibo nila, so, nag-start na po silang tumikim ng pagkain. So, ayan, kitang-kita nyo naman mga ka-backyard, itong isang to. So, nag-start na siyang tumikim. Kaya, pinabayaan ko na lang siya, hindi ko na lang siya binalik sa nest box. Dahil, marami nga sila, siguro, nainitan yung painakay. Kaya, ang natira dito sa taas is yung hindi pa masyadong kumpleto ang mga balahibo. Pero okay naman tong breeder na to mga ka-backyard dahil lahat ng itlog na naibigay niya sa akin na 8 pieces na eggs, fertile po lahat. And then, pagdating naman sa pag-hatch niya, na-hatch po niya lahat ng kanyang mga itlog. So, good na good po ang breeder na yon mga ka-backyard dito sa aking munting ibunan. Dahil maganda po siyang maglimlim at maganda din siyang bumuhay ng mga inakay niya. So, ito ang last pair ko mga ka-backyard na ipapakita sa inyo. Dahil meron na po itong mga painakay. So, bilangin natin yung mga painakay. 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 po siyang baby parakeets mga ka-backyard. So, ang itlog po na naibigay niya sa akin is 5 lang din. And then, lahat po fertile at lahat din na kanyang itlog is napisa niya. So, good na po itong breeder na to sa akin. Actually, ngayon is parang 4th clutch na to. Ipagpahinga ko sana ito kaso nagtuloy-tuloy din siya mga ka-backyard kaya pinabayaan ko na. Pero pag once natapos niya itong pagbuhay niya sa kanyang mga painakay mga ka-backyard is babaklasin ko na sila. So papalitan ko ito ng mga bagong pairing para makapag-relax itong pair na to. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. So gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga ka-backyard dahil umabot na tayo ng 900 subscribers mga ka-backyard. So maraming salamat nga pala sa patuloy na nanonood ng aking mga vlogs, aking mga videos na isinishare sa inyo at sa mga bagong subscriber ko na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you ng marami po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe para updated kayo sa mga tips at sa mga kaganapan dito sa aking mga alagang ibon at manok sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo. Stay safe and healthy.